Isang mapagpalang araw, Binibini. Ngayon ay susuriin ko naman ang maikling kwentong dahil wala kaming tubig. So ang akdang ito ay isang masakit at paalala ng realidad sa ating lipunan. Kung paano ang isang simpleng pangangailangan tulad ng tubig ay nagiging simbolo ng pagdurusa at kawalan ng katarungan. Aling bahagi ng kwento ang nagpakuha sa iyong isip at damdamin? Aling bahagi nga ba ng kwento? Ang bahagi yung pinaka-nagmarka sa akin ay ang paglalarawan sa mahabang pila at ang pagtitiis ng mga tao para lamang makakuha ng kakaunting tubig. Kaantig ng damdamin, ang makita ang desperasyon ng mga tauhan na ang isang bagay na dapat ay karapatan ng lahat ay kailangan pang paghirapan at pag-awayan. Tama ba yun? Nagbigay ito sa akin ng lalim at pangunawa na ang kahirapan ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol rin ito sa kawalan ng dignidad sa pagkuha ng batayang pangangailangan. So, gaya na lamang kapag meron tayong brownout. So, pangalawang tanong, ano masasabi mo sa mga tauhan? Masasabi ko sa mga tauhan, lalo na ang pangunahing tauhan sa kwentong ito, siya ay salamin ng masa. Sila ay matiisin, ngunit punong-puno ng pagtitimpi. So, ang pangunahing tauhan ay nagpapakita ng katatagan sa gitna ng init at pagod. Ngunit, makikita rin ang kanyang unti-unting pagkapagod sa sistemang tila nakakalimot sa mga gaya nila. Oo. So, ang kanilang karakter ay napaka-humanized. Hindi sila perpekto, ngunit sila ay totoong tao na lumalaban para mabuhay. Pangatlong katanungan, angkop ba ang pamagat? Oo, para sa akin, ang pamagat ay napakapayak, ngunit napaka-epektibo. So, ang dahil wala kaming tubig ay nagsisilbing ugat ng lahat. Oo, ugat ng lahat ng problema sa kwento. So, ito ang dahilan ng kanilang pagtatalo, sa kanilang pagod at ng kanilang kawalan ng pag-asa. Oo. So, ipinapakita nito na ang kawalan ng isang simpleng likido ay pwedeng magpabago sa takbo ng buhay ng isang buong komunidad. So, pang-apat na katanungan. Masalimuot ba ang banghay ng kwento? Ang banghay ay simple at direkta. Na sa tingin ko ay akma naman sa temang ito. So hindi kailangan ng maliligoy na twist dahil ang mismong daily struggle ng pagkuha ng tubig ay sapat na upang mabuo ang tensyon ng kwento. So ang pag-usad ng kwento ay parang ang daloy ng tubig. Minsan ay patak-patak, minsan ay nakabara na sumisimbolo sa hirap ng kanilang sitwasyon. Huling katanungan. So anong teoryang pampanitikan ang makikita rito? So para sa akin parang malinaw na rin naman, 'di ba? Malinaw na makikita rito ang teoryang realismo. Realismo dahil tapat nitong inilalarawan ang kalagayan ng mga mahihirap sa lungsod o kanayunan. Oo, kanayunan. So hindi ito nagpapakita ng happy ending na hindi makatotohanan. Sa halip, inihaharap nito sa mambabasa ang hubad na katotohanan ng ating lipunan. Maaari ring gamitin ang sosyolohikal na pananaw dahil ipinapakita nito ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran at ang epekto ng bulok na sistema ng maliliit na mamamayan o sabihin natin ng Pilipinas. Charis! Hindi. So, ang kwentong ito ay isang tawag, pansin sa atin na pinapahalagahan na dapat ang mga bagay na madalas nating binabaliwala. Oo. Binabaliwala. Tulad ng tubig. Ano pa nga ba? Diba kapag may dilog yung dumarating sa lugar natin tapos walang kuryente, wala ring tubig. So naway magsilbi itong aral upang tayo ay maging mas mapagmalasakit sa ating kapwa. Muli ako nga pala si Alterio Mawas at ito ang aking panunuri. Maraming salamat.